Nakakita ka na ba ng puno ng dap-dap? Dahil baka ang punong ito na ang sagot sa iyong nararamdamang problema sa katawan. Mainam pala sa mayroong ubo, sakit ng tiyan, rayuma, asma, eksima, at marami pang iba. At baka hindi mo pa nga alam, ay ginugulay din pala. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga maraming pakinabang sa atin ng punong ito ng dap-dap na maaaring madalas ay nakikita na nga natin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mataas na puno, mayroong tinik ang katawan at mapupulang bulaklak. Ganyan kung ilalarawan ang puno ng dap-dap. Isang klase ng puno na native dito sa atin sa Pilipinas. Ito ang puno ng dap-dap o Erythrina subumbrans. December 3 sa Ingles, Anii sa Bisaya, Rayang sa Bicol, Sublang naman sa Abra, at dap-dap nga dito sa atin sa Katagalugan. Isang klase ng punong kahoy na kadalasang tumataas ng hanggang 15 metro. May mga halos hugis-pusong dahon, mga ilang tinik sa katawan, at ang makukulay nga at mapupulang bulaklak nito. Ang punong ito ay kadalasang hindi natin pinapansin dahil akala nga ng ilan, ito ay pangkaraniwang puno lamang. Subalit isang klase pala ng puno na sandamakmak ang kagamitan. Ayon sa pag-aaral, ang mga dahon, katawan at ugat nito ay mayaman sa mga nutrisyon at mabisang antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-plasmodial at marami pang iba. Sa ibang bansa nga katulad ng Malaysia, partikular na sa Java, ang mga batang dahon nito ay nilalahok nila sa paggawa ng vegetable salad. At maging dito rin sa atin, lalo na nga sa parteng Kabikulan, ang dahon din nito ay niluluto na parang laing na gabi, ginagataan at masarap na sinasangkapan ng karne o isda. Mainam ang punong ito na panlunas sa mga mayroong problema sa lapay o kadalasay paninilaw. Pantapal din ito sa sugat. Ang pinais nitong dahon ay mainam din para sa mayroong mga ubo, lagnat, rayuma, sakit ng tiyan o di kaya naman ay eksima. Ang dinurog naman itong balat ay pinapataka ng suka bilang pantapal sa puson ng mga bagong panganak. Ang kahoy naman ng puno ng dap-dap ay kadalasang gamit sa paggawa ng mga kanoe o bangka. At sa ilang bahagi nga ng mundo, ginagamit din ito bilang sangkap sa ilang mga seremonya o ritual. Kaya naman huwag mong iisnabin ang punong ito ng dap-dap dahil maliban pala sa ito ay mainam na panlunas, ay isa ring gulay na masarap. Ngayon mo rin lamang ba narinig na pwedeng gulayin ang dap-dap? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaari ngang kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ba kayo sa punong ito? Kadalasang tinatawag na puno ng kapok o puno ng bulak. Subalit batin mo ba na ang mga bunga pala nito na madalas kinokolekta bilang palaman sa mga unan ay makakain din pala? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamangha sa mga kakaiba pa palang gamit at pakinabang sa tao ng puno ng kapok o ng kapok tree. Dahil kung marami nito sa inyong lugar, ay marapat na malaman mo ito
para iyong mapakinabangan. Ang kapok o puno ng bulak ay isang tumataas na uri ng puno sa hanay ng Malvaceae family. Native ito sa bansang Mexico, Central America at gayon din naman sa Asia at Africa. Ang punong ito ay kilala sa ibang katawagan bilang silk cotton tree, kabu-kabu, kekabu o kapok tree, at may binomial name na Shiba pentandra. Binansagan itong kapok dahil sa mga bulak na maaaring makuha sa mga natutuyong bunga nito na kadalasang ipinapalaman sa mga unan, lalo na nga sa mga probinsya. Tumataas ang puno ng kapok hanggang 73 metro at minsan ay 77 metro na siyang ang naitalang pinakamataas na puno nito na matatagpuan sa Afrika. Ang mga bulaklak ng kapok ay mainam naman na pinagmumulan ng nektar para sa mga bubuyog at mga paniki. Subalit maaari mo rin palang kunin, i-blanch upang kainin. Ang mga bunga naman nito ay naglalabas ng mga puting fiber o bulak sa tuwing ito ay matutuyo na. Ang bulak na ito ay madalas kinokolekta para ilagay sa mga kutson, sofa at sa mga unan, bago pa nga nadiskubre ang mga synthetic na materyales. Ang mga buto naman nito ay mayroong tinataglay na essential oils na mainam palang ginagamit sa paggawa ng sabon at ilang mga pataba o fertilizer. Subalit batid mo ba na ang bata pa palang bunga nito ay makakain din pala at may lasang maaaring maikumpara sa lasa ng okra. Madalas itong isinasawsaw sa chili sauce o kaya naman ay iginigisa at maaari ding pakinabangan kahit ito ay hilaw pa. Mayaman ang kapok sa mga mineral katulad ng antioxidant properties nitong taglay at sa pagiging nitong isang anti-diabetic. Mahusay din ito sa mayroong diarrhea at mabilis na nagpapahilom ng sugat. At syempre marami rin itong magandang dulot sa pagtulog kung ito naman ay gagamitin mong bilang palaman sa inyong mga unan. Kaya kung may mga puno ng kapok sa inyong lugar, ay mayroon ka ng idea. Ikaw, ngayon mo rin lamang ba narinig na pwede palang kainin ang bunga ng kapok? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay